Magandang umaga po. Sabado na naman at nandito na naman siyempre ang inyong sports buddy, Romuel Alarcon, dito po sa programang Esports Hub. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapamilya dyan sa Broad Streamcast. Siyempre sa lahat ng mga nakikinig, nanonood sa iba't ibang panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre sa iba't ibang panig rin ng mundo. Sa aking mga kababayan dyan sa Karamuan, Diyos Maray na Aga, kasi ang father ko is a Karamuanon, while my mother is from Pangasinan. Masanto sa Kabuasan, nakalimutan ko na tuloy. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga Pangasinan. Masanto sa Kabuasan. Again. Umpisa na po natin, alam po ninyo, nakakatuwa nga, marami tayo pwede pag-usapan sa umagang ito. Siyempre sa lahat ng ating mga karamuano ng mga kababayan dyan, magandang umaga sa inyong lahat. Umpisa na po natin para marami po tayong mahimay na mga issue na pwede nating pag-usapan on air. At meron naman akong maihatid sa inyo mga ideya hinggil sa mga ganitong bagay. Alam po ninyo, isa sa mga nagtataka po ako, no? Yung mga mga national athletes natin. Let's be particular, siguro yung mga magagaling, mga elite kung tawagin. Marami yan, ano? Nagtataka tayo, pagkatapos ng termino nila, wala na po. Wala na po kayong mababalitaan sa kanila. Kanya, yun ngayon ang tanong ko. Tama-tama. May isang I think congressman ito. Na sa party list. Alam ko party list eh. To be exact, probinsyano ba yan? Probinsyano party list. Na si Alfred de los Santos. No? Nag-introduce siya ng bill. Ano yung bill? Siyempre, kailangan alam natin kasi yan ay para sa ating mga kababayan na mga atleta. Ano yun? House Bill 4654. Ano po ba ang laman ng bill na yan? Yan. An act. Basahin na po natin para hindi po tayo magkamali. An act providing for employment, trabaho, of national athletes and coaches as regular employees of the government, thereby securing their salaries, benefits, and it means yung magandang pundasyon, magandang magiging hinaharap. Kanya nga, ito ngayon yung tatalakayin natin. Sa mahabang panahon, no, wala pong batas kasi at nakaisip ng batas na tutulong dito sa mga atleta na ito. Marami po tayo, yan Elma Muros, yung namayapa na tinatawag natin si Lydia de Vega, at marami pa pong mga atleta tayo, napakagagaling, no? Na wala naman pong yan eh, wala naman. Alam po ninyo ang atleta po, wala pong tinatawag na pundasyon yan when it comes to trabaho. Kasi binuhos po nila yung kanilang, sabi nga taus-pusong pagsiservisyo sa gobyerno at sa sports especially. Judy Ann Recto watching, good morning sa inyo dyan. Ganun din naman kay Jimmy Ragmac na Tunggal Villares. Jerry Sapin, oy! Good morning classmate. Magandang umaga sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. Alam po ninyo, kasi kanya kung gustong talakayin to, marami pong mga atleta tayong magagaling na hindi natin napakinabangan. Yun yung point natin. Bakit kamo? Kasi hindi na po, after that, wala na po sila. Hindi na po sila intintindi ng mga so-called sports association, yung mga stakeholder ng sports. Kasi retired na eh. Wala nang
magagawa. Pero sa batas na ito, magiging matatag ang pundasyon nila. Hindi lamang yung atleta, pati coaches. Bakit natin sinabi matatag? Kasi dapat ma-absorb yan. Kanya nga sa akin very very important, no, na itayo na. Kung meron tayong migrant department, bakit hindi natin itayo yung tinatawag na Department of Sports para mga ito ma-integrate na into one program kung saan ito po halimbawa magaling ka sa soccer, well-known ang soccer sa Iloilo, then itapon mo sa Iloilo yan. At yung iba na medyo gusto nila yung soccer, ilagay mo doon. Marami tayong players, magagaling yan, coaches, trainers, na pwede natin pakinabangan. Yun yung point natin Bakit hindi natin napapakinabangan? Bakit nawala na lang sila sa picture ng Philippine sports nang hindi tayo nakinabang? Dapat po papakinabangan natin sila. Paano natin sila pakikinabangan? Yung transfer ng experience as well as yung kanilang talent. Kasi pwedeng i-transfer yan Pwede mong ituro sa mga susunod na henerasyon ng mga atleta. O kagaya nila sa ngayon sabi nga nakikipag-compete pa Carlos Yulo, EJ Obiena. Mga top of the line yan Dito sa na ito, dapat i-absorb na. Kasi kung meron Department of Sports, sila na mismo mag-absorb ng mga atleta na ito para maipasa nila. Kung hindi po pwede sa tinatawag na mga universities, no? Kasi may mga yan. Di doon natin dalhin sila sa high school. O di ba? Dalhin nila natin sila sa high school nung sa elementarya. Meron tayo, di ba, mga palarong pambansa, elementary yan, saka high school. O bakit hindi natin i-enhance yun? Paano natin i-enhance? Sa pamagitan ng pag-inject ng mga so-called talented athletes, magagaling na coaches at trainers para tumaas yung antas nila. Importante na tumaas yung antas. Bakit kamo? Kasi ang competition tumataas rin po Hindi po yan stagnant. Lagi po yan tumataas at dapat yan tinututukan natin na maigi. Kasi pag tinutukan natin yan, magiging mas maganda ang magiging hinaharap. Ito pa ang problema. Wala tayong konkreto, no, na tinatawag na grassroots program. Dapat merong konkreto Sasabihin, meron naman palarong pambansa. Hindi po yan Yan po ay kompetisyon. Pag sinabi mong grassroots program, yan po ay pagtuturo. Hindi pa po kompetisyon yan. Yung competition para makita kung ano yung epekto nung tinatawag na pagtuturo. Hindi ba natin naintindihan yun? Ma'am, good morning o good afternoon o good evening dyan sa inyo sa Estados Unidos. Ma'am Lailani Crier Gueco. Good morning po sa iyo, sa inyo ma'am, at ganun din naman sa mga mahal mo sa buhay. Thank you very much for watching. Ang punto nga natin dyan gawin natin maayos. Kumbaga, merong talagang step by step na mga pamamaraan para yumabong, tumaas ang uri ng ating so-called antas ng sport, particularly kung saan yun nakatutok. Let's say sa track and field, di tataas. Tignan mo, kung si Lydia De Vega nung buhay pa, at saka si Elma Muros, buhay na buhay yan, very strong pa, believe nga tayo dyan, very strong pa yan, ay gagawin nating isa sa mga magagaling nating coaches, trainer sa ating mga up and coming na mga yung mga produkto ng palarong pambansa, lalo na sa pagdating sa high school. Good morning Ricardo Guapito Valenzuela. Ayan, mga kaklase naman natin yan sa AMA.
Kumusta na, pare, at syempre sa ating kumare at mga mahal mo sa buhay. Ganun din naman, good morning, Nebelin Ruiz Palaya na nandiyan naman sa Cavite. No? Magandang umaga sa inyo. Thank you very much for watching. Alam po ninyo, kanya natin na tinatalakay ito. Kung maayos lang po yung tinatawag na programa. Yung programa, ibig sabihin na yung way para maging maayos. Yung bang uumpisahan. Kasi ang tunay na programa sa grassroots, alam po ninyo kung ano, nag-uumpisa yan sa barangay. Yan po ang basic. Kasi sa barangay may mga pa-tournament na. Kung mag-i-inject tayo dyan ng life, dyan sa barangay, no? Marami tayong sabi nga matatap ng mga magagaling na atleta. Lalo na sa probinsya. Alam niyo sa probinsya wala yang walang means of entertainment. Paano lang sila? Pag nag-inject ka ng dyan, ng so-called program regarding sports, magkakaroon ng entertainment. Magkakaroon yan. Normally sa ngayon, makikita mong mga entertainment dyan. Basketball, as usual. Volleyball. No? Sa karamuan, volleyball. After that, what? Meron ba tayo nababalitaan na merong local, yung tinatawag na tournament sa sports? Wala Kasi nga, walang insentibo, walang push na ginagawa mula sa local government. Importante yung local government. Good morning, ma'am. Yun sa Korea. Good morning po sa inyo dyan at sa iyong mga mahal sa buhay. Kasi kung bibigyan natin ng halaga ito, no? Lagi po tayong magkakaroon ng mga magagaling na atleta. Hindi po tayo mauubusan. Pansinin ninyo yung sitwasyon ng sports natin right now. Ano yung sports? Pag wala na yung mga galing, wala na Ano ginagawa? Maghanap na lang tayo sa abroad. Yung mga instant athlete. Ganun po Dapat yan nakaayos. Yung pag makikita mo na paalis na itong magaling na atleta, dapat nakikita na yung kasunod. Nakikita na po dapat. At pag nakikita na yung kasunod, syempre, yung mga atleta na yan, most probably na-train na. At habang tinitrain yan sa mas mataas na antas ng athleticism, no? Meron rin on the way. Bakit kamo? Kasi ito, may mga parte na nai-injured sila. Di ba? Alam niyo pag na-injured talagang kailangan may konting replacement kahit na hindi matagal, kahit i-replace mo yan. Dapat may pampalit ka na halos kasing galing rin niya. Yan po ang program ng grassroots. At yung program ng grassroots na yan, kung yan masusuporta ng maigi, starting with the so-called barangay, tapos magiging town, no? Yung mga champion, paglalaban-labanin para maging champion ng isang town o ng isang syudad, before going to the much bigger scale, which is the province. Kasi sigurado yan, champion ka sa barangay, magkakaroon ng interbarangay. Magcha-champion ka doon, ikaw representative ng barangay mo, ng town mo. Kasi champion ka na Then, magkakaroon ng intertown o aakyat ka naman. Kanya nga pagaling ng pagaling ang nakakalaban mo. Tapos magiging regional yan bago magiging national. Bago magiging regional pero outside the country na. Yung regional na tinatawag natin kanina, Region 1, halimbawa, yung labanan ng Pangasinan, La Union, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Bangged, Abra, So, Region 1. Kung yung magcha-champion doon, ilalaban doon sa mga champion na iba't ibang region. Kanya lalabas at lalabas.
yung mga magagaling. Hindi lang yung ngayon, kung sino lang yung merong kaya sa buhay, nakapagpa-train, yun, lalaban na sa ano yan, sa Philippines. Hindi po, mali po yun eh. Kasi, paano naman yung mga atleta natin, ng mga galing, na nandun sa probinsya, tatakil ko ng gusto yan kasi meron tayong mga news na nagbibigay dyan. Bakit kamo natin tinatala ito? Kasi alam po ninyo, kung matatag na yung mga atleta na yan, sila inabsorb sa gobyerno para maging empleyado, para maging coaches ng gobyerno. No? Kasi ang nangyayari ngayon, inaabsorb yan. Walang problema, inaabsorb. Pero yung National Sports Association lang. O, pag medyo mahina-hina ka doon, edi saan ka? Makukuha ka ba? Edi wala ka ng trabaho, magaling ka atleta. Marami po tayong magagaling na atleta na sa totoo lang kamuting kahoy na. With due respect, mahal natin yung mga atleta na yan. Pero, ganun na nangyayari. Pero dito, pero mo magkakaroon sila ng salary. May mga benepisyo sila. At pag nag-retire sila, pag dating nila ng senior citizen, may matatanggap sila. Napakalaking bagay po. Kanya ito, saludo po ako dito. Hindi ko po ito kilala. Wala po akong pakialam dyan sa, sa karera niya. Pero yung idea niya, para i-integrate sa government, yung mga atleta, mga coaches na mga galing, para pakinabangan natin. Number one. Unang-una yung mga mga atleta na pwede natin ilagay sa mga high school, lalo na malalaking high school, na ang populasyon, mga 10,000 plus, mga ganon. Isipin mo, 10,000 plus, sigurado makakakuha ka dyan ng isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlong magagaling na atleta. Kasi dami niyan eh. Ay, kung merong isa dyan na, na magiging PE instructor, ganun na lang. I-absorb sa Department of Education, PE instructor, especially tailored, halimbawa sa, hindi na natin basketball, sama na natin, number one. O badminton, o kung ano man ano. Biruin mo, tatap mo yung 10,000 souls na yon para ma-enhance mo sila, maturuan mo para maging mahusay na atleta. Isipin po ninyo, di nakatulong ka pa dun sa pamilya nun. Hindi, yung mga atleta normally, hindi po mayayaman yan eh. Hindi po sila mayayaman, with due respect to them. I love them, kanya nga sinasabi at tinatalakay ko ito. Hindi man lang ito napunta sa mainstream para pag-usapan ito. Napakaganda po nitong idea na ito. Palo po ako dito dahil ito na yung matagal ko ng ano ang mangyayari sa isang atleta after his days sa Robert? Wala eh. Pero dito sa nito, pag ito maaprubahan sa lower house at tumakyat sa Senado, sana sa Senado meron rin mag backup nito. At sana yung Senate Committee on Sports, alam naman natin yan, Senator Bongo, i-backup mo ito. Mapakaganda nitong nitong proposal na ito. Papakinabangan po natin. Yan, ilagay natin sa iba't ibang departamento, pero concentrate more on the Department of Education. We have to concentrate more on that kasi nandyan yung bulk ng pwede nating itap. Second to barangay. Nandyan talaga sa mga eskwela. Whether yan ay, pero most probably sa government. Ibig sabihin public schools. Napakarami natin public school, elementary and high school. Pero ilan lang dyan ang sabi nga nangingibabaw yung galing para maging national so-called athlete at superstar or elite athlete at that. Ilan? Nagtatanong lang po tayo. Gusto natin kasing magserbisyo sa kanila. Gusto natin na maging maganda ang buhay nila. Kanya nga po naghangad dyan na maging so-called atleta. Kasi yun na lang yung puhunan nila para may marating sila.
Ngayon, patapos nilang maging atleta, tapos i-junk na lang natin sila. Para bang tinapon mo sa basurahan, patapos mong pakinabangan, ganun ba lang yon? Pero with this, kind of bill na nawa ay makalusot, no? Both sa houses. Kasi alam niyo kung what do you call this, kung isa lang, unicameral tayo, dilusot na yan. Isipin mo, nakalusot sa House. Pag hindi nakalusot yan sa Senate, kamote na yan. Useless na yan. Yun ang kapangitan ng tinatawag natin bicameral. Pero kung isa lang yan, paglusot, pipirmahan na ng presidente yun eh. Ganun po. Kung tayo ay parliamentary, pipirmahan yun ng Prime Minister. Pero sa ngayon, dahil bicameral tayo, pag-uusapan pa doon sa mas mataas na kapulungan, kung tawagin nila, Senado. Pag wala kang kakampi doon, yung motor na ito, wala kang kakampi sa taas, wala na yan. Junk na mangyayari dyan. Sa susunod na naman na taon, papile mo na naman, no? Hanggat matapos na yung termino mo, hindi na ma-aprobahan yan. Yun ang kapangitan. Diretsuhin na natin kasi I'm not in favor of yung two houses. Dapat isa lang yan. At dapat maayos ang pagkakasalansan ng mga so-called lawmakers natin. Dapat maayos ang pagkakasalansan. Dapat kasama yung mga lawmakers na yan para sa ikabubuti ng ating bayan. Jonaline Tabias Juarez, 40. Good morning, Jonaline. Kumusta na kayo? I think just sa so-called Visayas. Uy, ang ating kumbaga kabaro, ito naman ay sa panulat. Ito po ay isang so-called editor. Magaling po ito. Saludo po tayo. Mon Samson ng Manila Bulletin. Thank you very much for watching, Sir Mon Samson. I hope may mga idea tayo na pwedeng maging part ng Manila Bulletin sa sports section siyempre. Thank you very much, Sir Mon Samson. Tuloy natin. Yung mga benepisyo na yan na pwedeng matanggap ng isang atleta ay magiging, sabi nga yan yung pinaka, what to call this, katas ng kanilang paghihirap. Kasi nagserbisyo sila sa bayan, nagbigay sila ng karangalan. Dapat ang gobyerno ay meron gagawin para ma-absorb sila, maging part sila ng gobyerno at maging, sabi nga, continuity. Magkaroon ng continuity yung kanilang pagiging magaling na atleta. Kasi tuloy-tuloy yan kung tutuusin mo hanggat mag-retire sila o may mangyari sa kanilang hindi maganda. Pwede nilang ipasa yan at any given time. Pag itatap mo lang sila. Pero walang walang nagtatap Walang nagtatap. Kanya ito, saludo po tayo dito sa Provinciano Party List Representative Alfred De Los Santos. Maganda yan. Ideas, ito galing naman sa ating classmate and batchmate. Ideas and creative values of Pinoy are expressed or skilled by trust. Nahirapan na po tayo, mapakaliliit po entertainment provided by the oligarchs own the media. Totoo yan. Kanya nga hindi na nga nagkakaroon ng puwang The Roman period gave them bread and entertainment to suppress. Totoo ka dyan. To suppress creative ability of the people for easy control. Kaya may 12 na binubuong mga Pinoy.
Masyado maliliit. Pasensya na po kayo, hindi na po tayo ganun katalas. Pero there are times na malinaw naman po. Dante Alvarez Alarcon, oy! Ating sabi nga kadugo. Good morning sa iyong pamilya na nanonood right now. At syempre good morning sa iyo. Diyos maray na aga. Tuloy natin yung tinatalakay natin kasi gustong-gusto ko ito. Natuwa ako. Sa totoo lang nung mabasa ko ito. Alam ko na kagad yung opening ko sa programa na ibibigay natin. Ito na para maging mas matatag, mas maayos ang atleta natin. At hindi lang atleta, pati coaches and trainer. Kasi magagaling yan eh. Yung mga coaches and trainer, yan yung nagpapasa eh. Oh, isipin mo kung gagawin mo rin silang ganun, ay di, ang dami nila magpapasa, ang dami pakikinabangan. Ang dami po. Napakarami pong pwede makinabang dyan ng mga youngster. Yun ang importante sa akin. Mga youngster na pwedeng pakinabangan ng ating bansa sa darating na panahon. Isipin mo kung ma-absorb nila yung galing, yung talent, yung experience ng mga atleta at saka mga trainer na di kalidad. Isipin po ninyo, ano magiging outcome? Hindi ba gagaling ng gusto yung mga atleta natin? Oh. Yan ay ang basihan yan is matatag na at maganda at maayos na programa sa grassroots level. Tapos ito suporta ngayon. Kasi tinan nyo, maghahangad yan na maging magaling na atleta. Kasi alam nila, pag sila tapos na sa kanilang i-absorb sila. So may trabaho sila. Hindi sila maghahanap. Oh, ako nga nakita ko natin yung yung mga iba natin mga atleta talagang kuminsan mababasa mo nangihingi na sa GCash. Nakakaawa. Ang gagaling yan eh. Tapos mababalitaan mo nagkaganon. Oh. Dapat ba? Kayo tatanungin ko, dapat ba yung mga natin pupunta sa mga programa tapos ipapahayag nila na ito po ang GCash ko. Pansinin po ninyo yan. Dapat talaga, sa totoo lang, hindi dapat ganyan na nangyayari. Dapat matatag sila at yung concentration nila is more on the transfer of technology. Transfer of technology po yan eh. Yung galing ng mga atleta, transfer po ng technology yan. Hindi po yan nagagawa ng isang ordinaryong tambay lang dyan. Yan ay nakukuha sa maraming eksperyensya, sa dami ng pakikipaghamok sa larangan ng tinatawag nating sports o palakasan. Tapos yun ngayon ang daladala niya para ipasa doon sa mga susunod na henerasyon. Di ba napakaganda yan? Napakaganda nun. Importante po yan. Sa tingin natin, this is the first time na magkakaroon ng importansya at magkakaroon ng magandang hinaharap. Pag ito lumusot itong bill na ito, magandang hinaharap ang mga atleta, ganon din ang mga coaches and trainer na ma-absorb sa gobyerno, lalo-lalo na sa Department of Education sa ngayon. Pero kung magkakaroon ng Department of Sports, di streamline na natin lahat yan. O, ayusin na natin. O, kung ikaw taga Cebu, bakit ka magtatrabaho sa Manila? O, di ba? Doon ka magtrabaho. Kasi meron naman government agency doon na diyan nakatutok. So, hindi ka nahihirapan. Yan po ang napakagandang dyan. At syempre, yung mga taga Mindanao, ganun din. Taga Northern Luzon. Ilan lang naman po yung nandito sa Metro Manila. After their, yung time had passed, nakapagserbisyo. Ilan lang po yan nung nagpupunta sa abroad. Ilan lang po yan, yung mayayaman. Madalang po yan, mabibilang mo lang po sa tinatawag na daliri, marami na yon. Pero karamihan po yan bumabalik sa kanilang probinsya. Bumabalik po.
at doon po nila ini-spend the rest of their lives. Minsan pag nagkaedad na, nag-aalaga na lang ng mga apo. Sipin po ninyo, wasted. Wasted yun. Sinayang natin yung kanilang talento, yung kanilang experience. Oh, alam mo, may ilan tayo mga so-called atleta na kinuha sa ibang bansa. Doon nakinabang. Imbis na makikinabang tayo, doon sila nakinabang. Nakakalungkot yung ganun. Ako, nalulungkot ako na yung ating mga talentadong mga atleta, ang nakikinabang ibang bansa. Mali po yan. Sa totoo lang. Dapat bago sila makinabang, Pilipino muna. Paano? Hindi naman sila inintindi. So, anong gagawin mo kung ikaw yung atletang magaling? Oh. Atletang magaling ka, anong gagawin mo? Tapos biglang may nag-text sa'yo na, Sir, baka gusto mo training dito, maging trainer dito sa aming bansa. Ito salary mo. O anong gagawin mo? Di kukuha ka na ng passport kagad, lilipad ka papunta doon. Marami po tayong atletang ganyan. Sa totoo lang, napakarami po. Oh. Ganun din naman po sa kahit sa chess. Dami po natin national master. Dami po natin magagaling na mga chess wood pusher o wood pusher. Redundant. Yung chess na kinukuha sa ibang bansa para maging trainer. Dami po niyan. Kunya ilalagay mo sa lahat ng mga eskwelahan, lalo sa elementary, no? Sa dalawa, maybe 3 sila dyan na national master na tuturuan. Tapos meron yung mga international master. Kagaya niya mga yan. Pag yung ilan dyan, magagaling. Efren Bagamasbad, 65 and above na yan. I think 66 na siya. Oh, naglalaro pa yan, so magaling yan. Meron bang school man lang na, kukunin ka namin o isang LGU, kukunin ka namin para maging trainer doon sa mga school namin dito sa aming bayan. Meron ba? Oh. Yung mga iba, kagaya ni Angelo Yang, ganun din yan. Si Rogelio Joey Antonio. Bakit naglalaro pa yan? More than more than yung 50 na yan. Normally, retire na dapat yan. And even our great, the living legend ng chess. Yan ang tawag ko po sa kanya, the living legend ng Philippine chess, Eugene Torre. Dapat yan, meron na nga, pinagpatayo na natin ng ng tinatawag na Chess Academy, na doon sila so-called mag-i-enroll, tuturuan mismo nung ating living legend sa chess, Eugene Torre. Mga tipong ganun, no? Ang kalaban ng mga magagandang policy para sa ikabubuti at makakaramay na mga hidhid na oligarko, they keep us poor. Totoo yan. Kasi pag pinabayaan mong mahirap yan, kayang-kaya mo yan paikutin. I agree with you on that, Alfred. Ayaw nila na tumalino, gumaling tayo to keep us under control. Wow, that's true. 100% I agree with you with that, classmate. Waong, Roger Waong, Katandihan, dyan naman po sa Perth, Australia. Magandang umaga o magandang hapon. Tanghali na sa kanila. 4 hours silang advance. Magandang tanghali sa iyo, Roger. Ganun din sa mga mahal mo sa buhay. Uy, Philip Espanyola. Magandang umaga sa iyo. Philip, ganun din naman sa iyong butihing may bahay na si Josie Espanyola. Ingat sa pagmamaneho. Alam ko, papunta ka na sa work mo. Ingat sa daan. Alam mo naman, Sabado medyo maluwag-luwag. Maganda nga pag Sabado, hindi masyado matraffic. Ingat. And thank you very much for watching, Philip. Tuloy natin yung mga dapat nating pag-usapan.
Bigay muna natin ng oras. Ang oras po ay 19 minutes before 9 o'clock. Sa mga nagbe-breakfast, hindi pa pala merienda, mamaya pa yung merienda, mga around 10 o'clock. Sa mga nagbe-breakfast, kumain po tayo, we chew our food, tapos yung food natin, iwasan po natin yung mga processed. Let's eat yung tinatawag na natural food. Tuloy natin, doon na tayo sa tinatawag na next issue natin. Senate adopted 3 resolution. Resolution po yan, tandaan ninyo. Sa pagbibigay or lauding bowling legend Rafael Paeng Nepomuceno, child chess prodigy Vince Operiano, and world jiu-jitsu champion Angela Aguilar. Yan, 9-year-old po yan. Sipin po ninyo, bibigyan ng tinatawag na, sabi nga, parang some kind of parangal. Sa totoo lang, that's nice. Wala tayong dyan masamang tinapay. Pero, yan ba? Tinatawag, yan ba ay dapat na hanggang doon na lang ang Kongreso? Baka pwede mag-isip tayo ng dyan sa Senate, especially sa Senate. Kasi mahilig sila magbigay ng mga ganyan accolade. So, after that, then what? Sige, doon sa ating mga magagaling na mga senador dyan, after giving this so-called lauding, o accolade, whatever you call it, pagbibigay parangal, o whatever. After that, then what? You dunk them again? Mag-aantay ka na naman ng mga atleta na magpe-perform. Mag-isip po naman yung ating mga senador na para maging mas matatag, mas maayos ang sport sa ating bansa. Isa nga dyan yung pagtatayo ng so-called Department of Sports. Importante na po yan Masyado na malawak ang tinatawag nating sports. Marami na rin na mga nangangailangan. Lumalaki ang budget niyan. Kung pansinin niyo, napakaliit ng budget ng Philippine Sports Commission. Kasi commission lang. Pero yan, pag ilalagay mo yan sa category at tinatawag na departamento, ahensya ng gobyerno, mainstream na ahensya ng gobyerno, ay lalaki. Di matutulungan niya yung mga atleta. Pero dapat maayos yung pag-streamline, paano yung distribution, wala naman dapat yung hindi mga dapat na mangyari. Dapat pakinabangan niya ng mga atleta dahil sila ang nagbibigay ng tinatawag na karangalan sa ating bansa. Hindi naman yung mga coaches, hindi po yung mga opisyales. Kailan ka nakakita ng opisyales ng National Sports Association na, what do you call this, nagbigay ng gintong medalya sa competition? Sige, magbigay po kayo. Pangalan ng isang opisyal na sports, National Sports Association na nagbigay ng tinatawag na gintong medalya, silver or bronze sa competition. Di ba atleta? So dapat yun ang bibigyan ng importansya. Yan po ang importante. Roger, Waong Katandian, advance Merry Christmas din sa iyo. Thank you very much. Nandito lang ako Pagbalik mo, wag mo naman akong kalilimutan. Hello. Tuloy natin. Yan po yan ang yan ang importante. Bigyan sila ng lahat ng pwedeng ibigay sa kanila na tulong. Hindi lang po accolade, hindi lang po yung we are lauding the greatness, we are giving respect, we are so on and so forth. Ano lang yan ang tawag dyan mouth, kumbaga, pambibig lang. Hindi kailangan na atleta yan Lalo na itong batang-bata na ito, 9-year-old. Nanalo po ng gold medal yan sa Jiu-Jitsu World Championship. Patapos yan, and then what? Dapat ito, full scholarship na ito doon sa
kanyang dapat ibigay sa kanya. Ano yung scholarship? Yung regular na tinatawag na pagtitrain. Scholarship sa pag-aaral. At pagbibigay sa kanya ng maganda at mahusay na mga coaches para lalo siyang gumaling. Kasi yung mga nakalaban niya sa darating na panahon, hindi na makakalaban niya. Yan po, walang duda. Habulin niya yan. Even creating public servant may template din. Totoo yan. Totoo yan, Freddy Boy. Sports, dati DEX, Department of Culture and Sports. Tatandaan na natin yan. Pero tisipin mo, yung sports at saka yung DEX, what do you call this, yung malalaki yan. Tapos pagsasama, yung education lang nga, napakahirap na na ayusin Dadagdagan mo pa nung araw. Ewan ko pero kanya nga dapat yan, nakahiwalay na yan. Nakahiwalay. Tapos ayusin, streamline lahat para maging maayos ang sport sa ating bansa. Siyempre, yung Philippine Sports Commission, bigla mawawala yan, i-absorb na yan ng Department of what do you call this? Sports, as well as Games and Amusement Board. Magiging part na yan ng Department of Sports. At iba pang mga, siguro, mga sangay, mga commission at kung ano-ano na makakatulong sa ikabubuti ng sports sa ating bansa. Yun ang inaano natin. Kagaya niyan, Paing Nepomuceno, ito may kaya sa buhay ito. Hindi yun ang punto natin. Paano kung hindi may kaya sa buhay ito? Kasi kung walang kaya sa buhay si Paing, ano na yan? Kumbaga, kukuya-kuya-kuy na lang yan doon sa bayan niya. Pero dahil may kaya pa niya magpunta sa abroad para mag-compete. Kaya pa rin niya mag-practice. Kasi para manalo ka ng gold medal sa senior competition sa Asian Bowling Championship, dapat matindi pa rin ang practice mo. Matindi pa rin yung level of competition mo. Ganun po yun. Hindi po pwedeng yung dahil matanda ka na, sasali ka dahil 65 and above ka, kailangan nasa kondisyon ka. Mataas pa yung level ng competitiveness na tinatawag. Dapat ganun. Hindi yan yung sasali ako dahil senior ako. Hindi pwede yung ganyan. Mali po yan. Dapat yan pinaghahandaan rin at kayang-kaya ni Paing yan. Dahil nga kaya. Doon sa iba, kanya malakas, kagaya nila Rogelio Anton, dahil continuous yung kanilang competition sa mataas na level. Efren Bagamasbad, Angelo Yang. At yung iba pa. Lumalaro sila ng gusto Pero paano yung hindi na? Paano yun? Yan ang tinatawag natin. Tapos hanggang ang Senado natin, with due respect, hanggang ganito na lang pagbibigay na accolade, pag ganun at ganyan, I don't know, they have to change that attitude. Hindi tama yung frame of mind lang na yan na puro bigyan natin ng bigyan natin ng parangal si ganito. Then after that, na sila? Kamote. With due respect. Steeper penalty for game fixing. Ito, maganda rin ito na batas. House Bill 4513. Ang author niyan ay si 5th District Congressman ng Isabela, Faustino Michael D. III. So, alam naman ninyo, mga D sa Isabela, political clan. Pero maganda ito naisip niya na ito na dahil wala naman tayong mga ganitong batas na magbibigay ng steeper penalty. Dapat hihigpitan kasi bakit nangyayari? Yan, tanungin natin. Bakit may nangyayari mga tinatawag na hulog?
Yun yung tinatawag na point shaving, game fixing. Hulog eh. Bakit? Kasi nga sabi ko nga sa inyo, mahihirap lang ang ating mga atleta. Ngayon, pag may mga nang mag-o-offer dyan, lalo na pag magagaling sila, pupayag yan. Pero kung yan, bibigyan mo na maayos na kitahan, tapos hindi siya mag-iisip, lalo na kung may pamilya, tatanggap yan 100% kung may pamilya dahil isipin niya. Ngayon, kung ayusin natin yan, bibigyan natin sila ng importansya, hindi papayag yan na bibilin yung game na yon o yung series na yon. Hindi papayag yan. Ang gagawin niyan ay ilalaban niya yan at sasabihin niya, mga Brad, hindi ako tumatanggap ng ganyan. Kasi once na tinanggap mo yan, handa po ninyo ito, once na tinanggap ninyo yung tinatawag na game fixing, point shaving, hindi na kayo makakawala. Every time na lapitan kayo niyan, dapat gawin mo na. Kasi yun ang gagamitin nila sa iyo ng blackmail. Sige, bubuko ka namin na naguhulog ka. Wala ka na magawa. Nasa kamay ka na nila. Pinaiikot ka na nila sa kanilang mga palad. Kawawa ka. Pero kung bibigyan sila na maayos na ikabubuhay, hindi naman sinasabi mo dapat malaki. Pero yung tama na maging puhunan nila sa kanilang buhay, lalo na kung sila ay may pamilya. Yan po yan. Maganda po ito kasi yung mga game fixing, point shaving, and other similar activities ay hindi po maganda yan. Sa totoo lang, hindi po maganda yan. The good thing is that karamihan ng mga bumoto, 249 po affirmative votes. Wala po nag-abstain, wala pong nag-negative. So, 249 and 0. So, ibig sabihin, pabor sila. With this kind mga batas, ang kasunod na tanong, simple lang. Paano ito yung monitor? Kanya nga kailangan natin ng Department of Sports Kasi sigurado yan, ang Department of Sports, yung mga batas na yan, ay meron na magmo-monitor. Meron nang hahawak dyan at titingnan yan. Nakatutok yan sa mga malalaking liga na ang magiging outcome, makikita naman pag yung ayaw pag-aaralan nila. Pero yan, pag ganyan lang na na batas. Ang tanong na kasunod yan sino magmo-monitor? Sige nga. Meron ba magmo-monitor after this? Kung maaprubahan yan, napakagandang batas yan, okay na sa akin, walang problema yan. Sino magmo-monitor? Anuhin muna natin. Batiin natin mga nasa field ng boxing naman ito. Ronald Acero Ala Formina. Magandang umaga sa inyo dyan. At mamaya, abangan nyo ako 3 to 5 dahil nasa field kayo ng boxing doon sa programa ko na dyan naman sa Radyo Pilipinas 2. 3 to 5 po yun. Pure boxing po yan. Game fixing is done by Manid Group, especially horse racing. Mahirap mapatunayan dahil sa pera ng mga oligarko. Mga namumuno kasi dyan, wala naman tayo magagawa dyan, partner. Kasi lahat yan, what do you call this? Kung hindi ka mayaman, hindi ka makakabili ng mga kabayo. Napakamamahal yan, imported pa yan, partner. Di ba? Kanya nga kinokontrol nila. At pag nakontrol mo na yan, di you dictate everything. Kanya nga, paano natin gagawin yan ng paraan? Sunny Berta Rendia, yung kumpare natin at yung kumare natin, yung misis niya, Sipe. Magandang umaga sa inyo dyan. Kung saan man kayo, alam ko medyo lagi ka nagdadrive para sa isang malaking network, na mainstream network, para sa kanila, sa mga artista. Baka bukas makalawa,
mukhang artista ka na rin, partner. Sunny Bert Arandia. Tuloy natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo, ha. Dalawa ito, ha, partner. Mga kaibigan, mga listener. Ultramarathon. Magugulat kayo. Aba, hindi po Tagalowland. Yan, ha. Hindi po Tagalowland ang nag-champion at nag-gold dyan sa 50K Borneo Trail Classic 2022. Spartan Trail World Championship. Siya po ay isang, hulaan niyo kung ano, Igorota. Ang Igorota po ay from tinatawag na mountainous area dyan po sa Northern Luzon. Ang pangalan po niya ay Sandy Michi Abahan. Ito po ninyo, meron tayo dyan sa mga indigenous tribes natin na pwedeng, sabi nga magbigay ng karangalan sa ating bansa. Magagaling po yung mga yan para hindi na, kumbaga baliwalain natin. Ilan ba indigenous tribe natin dito? Yung mga mga sabi nga nila Ita nandito sa Mount Halcon, ano ba yung nasa Mount Halcon na mga dito sa Mindoro yan Mangyan, no? Bakit hindi natin i-train sila? Dahil mahuhusay mga namamana. Pwede sila sa archery. Di ba? So, kung saan sila magaling, doon tayo. Yung mga badyaw, magaling sumisid. Di sa dagat. Sa swimming naman natin i-train. So, dali natin yung mga magagaling. Kagaya ni Haurula, ano ba pangalan nung magaling na Muslim swimmer natin? Haurula, Hautula yan. Something like that, ano? Napakinabangan ba natin yon na yung mga Muslim brothers niya na-train niya? Kasi hindi na siya nasa kung siya ay nasa gobyerno at inabsorb siya at ginawa siyang trainer, dadali natin siya dun sa mga indigenous tribe kung saan, taga saan siya. Paniniwalaan siya dahil kilala siya, dahil taga dun siya at nagbigay naman siya ng karangalan sa bansa. Ito pang isa, Jail Officer 1. Kumbaga, bagong salta yan sa pagiging jail officer. Arvin Luma Ang. Yun ang apelyido niya. Taga Bureau of Jail Management who hails from indigenous tribe from the province of Benguet. Hindi lang sinabi kung anong tribo, Ifugao siya, Igorot or what. Pero nandun yan, no? Magaling po siya. Kumuha po siya ng 3 gold medal sa recently concluded Asian Sports Jiu-Jitsu Federation. Yan po ay ginanap Dito po ginanap yan sa Festival Mall ba yun? Tama, Festival Mall sa Alabang. So ito mga ito, magagaling Marami tayong magagaling na mga indigenous tribe member. We need to tap them. We need to tap more of them. Ika nga. Ito pa, teka, baka makalusot. Itulio Fernando Nunez watching. Good morning, good morning. Itulio, at syempre sa lahat ng mga mahal mo sa buhay, good morning. Dante Recto, good morning. Thank you for watching. At syempre, Testan Rumor, yung wife yan ng ating pinsan na si Richard R. Rumor, the triple R. Nandyan po yan sa California. Magandang gabi sa inyo dyan. Sigurado gabi na. Kasi 9 hours yung lamang. So magandang gabi sa inyo. And thank you very much for watching. Kumusta na lang sa lahat sa kanila. Maging kay Anthony at sa lahat ng mga apo ninyo dyan. Give them a big hug for me. Tuloy natin ito mga taga-indigenous tribe na ito, malaki po ang maitutulong nito in the long run. Sipin mo, kung yung indigenous tribe na meron silang
magaling dun sa kanilang lugar. Ano yan motivation. Motivation para sa kanila yon, para sa mga kababayan niya. So magsisikap rin yon. Ronnie Divino watching. Good morning, Brad Ronnie. Isipin po ninyo pag yun ang magiging motivating factor ng mga indigenous tribe dahil meron sa kanilang magaling, nananalo ng gold medal, nananalo sa mga kompetisyon. Isipin po ninyo. Yun po yung nakikita natin na dapat na bigyan pansin. Jerry Angustia watching. Good morning sa iyo, Jerry, at sa mga mahal mo sa buhay. Tuloy natin, tuloy. Kanya nga ito, matching order ng ating so-called butihing Pangulo ng Pilipinas, Bongbong Marcos Jr. na magkaroon ng mas maraming medalya sa darating na 2024 Paris Olympic. Kaya natin yan walang problema yan Ano yung magiging sagabal dyan? Ang magiging sagabal dyan is, unang-una syempre, dapat maayos ang training. Yung mga present craft, magagaling na yan Bigyan natin sila ng first class na training. Yung mga so-called elite athletes natin, Carlos Yulo, E.J. Obiena, itong si Alex Iyala, and the rest of the guys, no? Bigyan natin sila ng first class training. Bigyan natin sila ng mahuhusay na coaches, mahuhusay na trainer. Palaruin natin sila sa malalaking mga torneo para yung kumpiyansa nila lalong tumaas ng tumaas ng tumaas. By the time na pupunta sila sa Olimpiada, mataas na ang kinaroroonan nila. Dapat ganon. Pero siyempre kailangan ng pera. Ay dapat hindi natin tapyasan yung budget. Yung naririnig ko mukhang gustong tapyasan yung budget dyan sa Senado. Kasi maganda na yung sa baba sana matupad yung sinasabi ni Senator Bongo na 1 billion. Pero kung ikaw lang ang magsasalita niyan, ilan ba kayong boboto? So siguro panahon na para ikumbinsi mo na maigi yan para pumayag sila na magkaroon ng malaking budget ang sports na umaabot. Sa akin, yung 1 billion, that's a pretty good start. Pretty good start for the sports yan. Kasi talagang kailangan na natin ng enough budget para mapataas lalo natin yung kalibre ng mga player na yan We need to win a lot of medals sa Olimpiada. Ano yan? Moral booster yan Good morning, Ma'am Vicky Nieva. Good morning sa iyo dyan sa Caloocan. At please give my regards naman sa ating mabait na tita. Pakikumusta na lang sa kanya. So, ang sinabihan niya dito ni Presidente Bongbong Marcos Jr., yung presidente ng Philippine Olympic Committee. Walang iba kundi si Bambol Tolentino. Dating congressman, I think, is he still a congressman? If so, na bababa siyempre yan sa sa tinatawag na National Sports Association. Pero ano naman magagawa ng National Sports Association kung pahirapan pagdating sa tinatawag na budget. Kasi kailangan Tapos, wag naman na with due respect sa mga National Sports Association, pag binigay sa inyo, kasi ganun po nangyayari from the national government. Siyempre, appropriation, GAA, General Appropriation Act. Mag-umpisa yung GAA sa lower house. Aakyat yan sa Senate. Tapos, yun yung finality. Tapos yun yung magiging budget. Dadalhin yan ngayon sa Philippine Sports Commission.
Ang Philippine Sports Commission, siya magdi-distribute naman at papatawag niya yung Philippine Olympic Committee para yun naman na mag-distribute sa lahat ng National Sports Association. Yan po ang sistema, ha. So maraming dadaanan. Yan ang problema dyan. Wala bang paraan para i-bypass natin yung sistema na yan? Bakit kailangan pa dadaan sa Philippine Olympic Committee bago pupunta sa mga opisyalis na National Sports Association, bago pupunta sa atleta? Bakit hindi bigyan na lang yung atleta ng ATM niya? Tapos doon ipasok lahat. Nag-ano naman yan nag-liquidate naman niya, kayang-kaya magpa-liquidate niyan. Bakit hindi ganun ang gawin natin? Kasi diyan nag-umpisa yung mga hindi maganda Sipin mo, bakit dadaan pa? Ako, yun ang hanggang ngayon, masakit ang ulo ko dyan. Bakit kailangan pa dumaan sa Philippine Olympic Committee? Bakit kailangan pa dumaan sa National Sports Association ng mga opisyales bago dumiretso sa atleta? Ilang kamay ang dadaanan yan? Department of Budget and Management, syempre, doon kukunin ng Philippine Sports Commission. Kasi ang Philippine Sports Commission, yan po ang financial arm ng sports sa ating bansa. Kanyang I always bat for the creation of the Department of Sports. Para mawala na yung mga ganyan na dapat sa akin, dapat diretso na talaga sa tinatawag nating atleta. Pwede naman di ba? Nagagawa naman diyan sa mga malalaking bangko ng ating bansa, Tapos nabibigay nila ng diretso sa sa tinatawag na 4-piece. Bakit hindi ganun yung sistema? Bigyan na lang ng ATM. Tapos yung ATM para masiguro natin bago kumuha may thumb mark. Hindi pa naman kaya yung mata, eye reader. Di thumb mark. Yan, sigurado sila kukuha dahil yung thumb mark na yan rehistrado sa kanila. Paniguro lang. Marami pong paraan pag gugustuhin. Maraming dahilan pag ayaw Yun na nga ang tanong natin, bakit kailangan dumaan ng maraming kamay? Bakit hindi po pwedeng dumiretso na kagad sa lalo na pag kailangan niya ng so-called mga atleta natin. Pamasahin nila, board and lodging, food. Tatanong lang po nagtatanong lang. Tuloy natin. Justin Brownlee. Sigurado yan. Yung pangalan na yan lalo na sa mga so-called die-hard Ginebra fans. Hindi po yan kakaiba. Yan ay sikat na sikat sa kanila. Nagkaroon na ng third and final reading. So, ibig sabihin, na yan, Pinoy. Kukuha na lang po yan ng tinatawag na passport. Sabi ng BS, Samaang Basketball ng Pilipinas, malaking bagay po daw yan. Ang problema, bakit tayo kukuha ng someone like Justin Brownlee? It's not the time against Brownlee. Hindi po yan ang punto natin dito. Ano punto natin dito? Justin Brownlee, ang papel niya, shooter. Shoot siya. Hindi ba natin pwedeng kumuha ng isang magaling na coach na shooter, na shooting coach, sa abroad, yun ang bayaran natin para ang makinabang marami. Ite-train natin yung mga so-called shooter natin dito sa Pilipinas na hindi naman marunong mag-shoot. I mean, we will have to call them shooter if they are consistent. Kung kaya nila 20 lang 20 ng 20 every game, that's what you call shooter. Pero kung kaya nila ngayon 20, bukas ay 3 lang, 6, hindi shooter po yan. Nakachamba lang ang tawag yan. With due respect, So, yun ang train natin. Di ba? Si Engeland, nakanabang sa atin yan Naglaro pa sa Philippine team yan. Sa Northern Cement, to be exact.
Natatandaan po ninyo yan, siguro ating mga so-called kababayan na mahilig sa basketball. Noong 80s yan, early 80s. Yan po ay isang shooting coach. Bakit hindi natin kunin siya at i-train dito? Bayaran natin para yung mga local shooter natin, so-called shooter daw, no? Na on and off, no? Dapat, halimbawa, shooter ka. Magandang araw mo, gawa kang 30. Masama araw mo, 18. 20. Yan ang shooter. Kita mo si Steph Curry, kita mo sila Devin Booker. Sino pa ba yung mga magagaling na mga Si DeRozan, no? Hindi naman malalaki yan. Shooter yan. Oh. Kasi sa kanila, lahat ng aspeto ng basketball, pinag-aaralan nila. Meron silang trainer dyan. Oh. Tayo ba meron? Tapos kukuha tayo. Ganyan. Ang dapat natin kunin, alam po ninyo kung yung isa na poste sa ilalim. Oh. Kahit na may edad na, poste sa ilalim, ibig sabihin, hindi siya titira lang Pinoy. Siya bibigyan pag nalilibre lang sa ilalim. Oh. Mga 6'11", 7'3", 7'4", ganyan ang kukunin natin. Hindi natin kailangan ng isang Justin Brownlee. Tinatanggalan natin ng shooting hand yung mga Pilipino. Ang mangyayari na niyan, pag sa torneo yan, bibigyan niya ng bola para sumute. Oh. Yung ba dapat ang play? Di ba dapat ang play sa mga Pilipino? Bakit kukuha ng isang shooter na hindi naman natin kailangan? Ang kailangan po natin trainer ng shooter at gitna na matatag. Hindi yung alang kakwenta-kwenta na sentro, na lampa, na 2, 3 lang ang kayang i-rebound, 5, marami na. Hindi natin kailangan yan. Kailangan natin yung kayang kumapa ng 16 hanggang 20 na rebound sa laro na malaki. Mga 7-footer, 7'3", 7'4". Kahit na hindi yan makashoot, basta kaya niyang 16 hanggang 20 mahigit na rebound kada laro, mabubuhay ang Pilipino dyan. Kaya, kasi mabubuo yung kumpiyansa dun sa mga shooter na tumira ng tumira. Kasi pag hindi, walang kukuha, kahit na ako, ikaw na lang tumira, bibigay ko yung bola. Masisisi pa ako dyan Oh. Mahilig pa naman ang mga Pilipino, lalo na mga coaches na yan. Sa totoo lang, malakas manisi yung mga yan. Di ko naman sa'yo pinatitira yan Ang play kay Pedro. Oh, bakit mo tinira? Natalo tuloy tayo. Ganun ang Pilipino by nature Sa, yung mga coaches sa abroad, kahit na sino, basta lumibre, tumira, sumablay man yan, walang sisihan yan. Oh. Alam ba, mahigpit yung bantay. Kunyari sa Golden State, mahigpit yung bantay ni Klay Thompson, mahigpit yung bantay ni Steph Curry. Oh. Biglang lumuwag kay Paul. Si Paul ang titira. Kanya kailangan natin maraming marunong tumira from the outside. At yan ang kailangan ng national team. Hindi natin kailangan yung isang imported na naturalized na ang trabaho tumitira. Ano gagawin ng mga Pilipino? Magpapapicture. Magse-selfie na lang. Ganon. Oh. Ganon ko tinitingnan kasi yan With due respect With due respect. Hindi natin kailangan na kagaya ni Justin Brownlee. Kailangan natin sa matatag na gitna, mahusay na mga shooter na Pinoy na consistent. Hindi yung ngayon maganda, bukas hindi. Sa makalawa, tama lang. Sa pangatlo, ayaw na naman. Di pwede yan. It must be consistent with their capability. Yan lang po. 9:16 na po ng umaga. Tuloy natin. Nung manalo daw po yung Ateneo over University of the Philippines, sabi ni Coach Tab Baldwin,
hindi po daw siya satisfied. Nandun na tayo. Ay, ma'am, Ma'am Teresita, Ma'am Tess, Malig, magandang gabi po sa inyo dyan sa Amerika, at kay Albert, magandang gabi sa inyo dyan lahat, at dun sa what do you call this, anak mo na si Heidi, magandang gabi sa inyo lahat dyan na nasa Estados Unidos. Thank you very much, Ma'am Tess, for watching. Ito yung satisfaction, no, ng isang coach, hindi nakatuon lang yan sa isang game. Ewan ko, pero that's how I look at it. Kung ako kung nanalo, good. Pero hindi dapat nakatuon doon yung word na satisfaction. Satisfaction must come in a package. Ano yung kabuuan. Kung nag-champion kayo, and then you will be satisfied. Pag hindi kayo nag-champion din, disappointed ka. Ganun dapat. Hindi yung nakabase lang dahil nanalo sila. O yung dissatisfaction niya dahil nanalo sila. Hindi siya satisfied na nanalo sila. Ano pa ba yung hinahangad ng isang coach? Kasi yung hinahangad ng isang coach, simple lang Consistency. Dapat consistent yung team niya. Ibig sabihin nun, pag panalo, lahat panalo. Hindi yung nanalo dito, tapos talo, nanalo, talo. Hindi pwede yan. Hindi consistent yan, ganyan. So, hindi yan ang basehan. So, tuloy tayo. Ito. May isang sports writer. No? Sabi niya, ito, gusto kong talakayin to Kai Sotto is the best homegrown talent we have produced so far. Tinatawag na best homegrown. Maybe I can agree on some aspect. On some, a lot of aspect, hindi ako papayag. Bakit ka mo? Being tall, no? Maganda, nakaproduce tayo ng 7'3", 7'2", 7'3". That's great. When it comes to talent, mag-uusap na tayo dyan. Ibig mo sabihin, yung talent niya na yan, masigit pa doon sa mga dating talento ng mga Pilipino na once upon a time nag-rule. Did he ever rule the league that he was playing with? Yung National Basketball League? Hindi hindi ka nga bigyan ng 100% na tiwala ng coach mo doon Kanya there are times na nababangko ka Para sa akin, para masabi natin na best produced talent, dapat dominating ka kahit saan ka magpunta. Hindi siya ganun So we cannot use that word na best ever talent na homegrown. Hindi pa po siya. I think hindi pa siya yung the best talent we have. Dapat yan sa isang ganyan talagang matindi. Yung bang parang bang Victor Wembanyama. Bakit ko sinabi na na hindi dapat kasi kinukumpare niya si Victor Wembanyama. With due respect doon sa sports writer na ito. Kasi alam po ninyo, sabi niya na kung si naglalaro sa PBA, madodominate niya. Kagaya daw ni Wembanyama na nagdo-dominate sa French Jeep Elite League. Most probably. I'm not pretty sure. Ito kasi ang contention ko. Ano contention natin dyan? Yung PBA ba? PBA Philippine Basketball League. Na mga naglalaro dyan, comparable ba? Comparable, ibig sabihin pareho ba ng estado nung mga player ng tinatawag natin na French Jeep Elite League? Pareho ba sila ng kategorya?
para mabigyan mo ng comparison. Pag ang sagot hindi mo pwede i-compare. Ito ang gagaling nito, Europe ito Kaya mo magdomina. Good morning, Sir Monty. Good morning for watching. Kaya mo magdomina. Victor Wembanyama probably will be the number 1 pick sa NBA 2023. Kung ano yan, kung pareho yan, pwede mo sabihin, madodominate rin. Pero kung hindi parehong kategorya, klase ng mga player, ay hindi natin pwede sabihin yan. Hindi mo pwede ikumpara si Kai Sotto na kung siya ay naglaro sa PBA, magdodomina. Sabihin natin kaya niya magdomina. Si Wembanyama, si Victor Wembanyama sa French League, Jeep Elite League. Simple lang itanong dyan kung pareho ng klase ng mga player yan na kagaling, then you can compare them. Ang PBA hindi naman ganun kagaling Hindi po ganun kagaling. Let's face it, we are not top-notch basketball country in the world. Tandaan po ninyo yun. Kanya, yung France, ibang klase po yan. Marami po mga pinuproduce yan ng mga magagaling na player. Diba? Nung araw, diba? Parker. Marami pong mga NBA player. Tony Parker yung sinasabi ko. Ngayon, sino pa mga naglalaro sa France? Rudy Gobert. At kung sino-sino pa. Kasi yung level nila, ibang klase Iba yun Kanya, we should never compare an orange with an apple. Yan lang po Thank you very much, Sir Monty. Good morning din po sa inyo. Kanya, sana, bago tayo magsulat ng mga ganyan, pag-isipan mo muna natin kung pwede natin kumpara si Pedro kay Juan. Kung hindi pwede, wag po tayo magsulat dahil sigurado masisilipan po tayo. Siguro, mas mabuti pang sinulat niya pagsikapan niya na magdomina sa NBL. At pagbalik niya sa Pilipinas o pagiging player niya ng Gilas, magdomina rin siya. Ay, wala po tayong sasabihin. Wala tayong sasabihin yan. Pero pag ikinumpara mo siya, pero mo Victor Wembanyama, ibang klase na yun At 17 years old, ibang klase na maglaro yun. Mga sir, mga ma'am, ibang klase po maglaro yun. Kanya nga, ngayon pa lang, katatapos pa lang nung what do you call this, yung drafting. Alam po ba ninyo na hindi inaaysan na siya kagad for 2023? Kasi nakita ang galing ng potentiality niya para i-compare mo, ito pa. Nung nag-apply si Kai Sotto sa NBA, kinuha ba siya? Hindi. Kasi hindi siya potential Ito potential. Number 1 pick pa kung sakasakali. How can you compare two things like that? Hindi nga siya nakikita na potential si Kai Sotto sa NBA. Na even the scouts, alam po ninyo sa NBA maraming scouts. Yan yung mga naghahanap na, ito magaling ba ito. Yan. Hindi nga siya nabigyan ng May nag-scout sa kanya, pero siguro, sige, subukan natin. At yung mga tipong ganun. Pero hindi yung talaga ito. Pwede na ito. Hinog na ito. Yeah. With due respect, pinakikita ko lang po yung dapat ninyong maunawaan hinggil sa comparison ni Wembanyama at ni Kai Sotto ng isa po nating kabaro na sports writer. Sports writer po yan Tuloy po tayo. University of this Warrior win overtime 82-72 against DLSU. Kanya medyo hindi naging maganda ang sabi nga pag-usad sa round of 4 at nasa balag po ng alanganin. Ito, Sambeda Red Lions
exit in the Final Four. Anong tanong? Yung exit po ba ng Zambeda is good for the league? Oh. Kasi St. Benil College back in the Final Four after 20 years, knocking out Zambeda. I think that's good for the league. Kasi pag yun na nakikita natin na naglalaro sa championship, ano yan, wala na bang iba? Sa kanila na lang naiipon lahat ng magaling. Pero pag may mga pagbabago, yun yung magandang so-called torneo. Kita mo sa PBA, may iba pa ba pag hindi San Miguel o di kaya MVP Group of Companies ang maglalaban sa championship? Sa Final Four, tingnan niyo yung mga nandoon. San Miguel, Magnolia, kung sino man yung mabuti nga mukhang may makakasingit na iba. Ay, swerte na lang yun. Pero ang tanong, aabot ba sa finals? Yan. Kailangan po kasi makita o yung bang gumawa ng paraan, yung mga hindi nakakapasok, lalo na sa NCAA, 10 team yan na makapasok sila. So, kailangan nila na magagaling na scouts para makakuha sila ng magagaling para matapol naman nila yung nasa taas na lagi na lang nandun. 4, 5 beses nagcha-champion. Kakalungkot. Pero yan totoo Alam po ninyo, yung National University Lady Bulldogs, naka 108 consecutive win sa UAAP. Hininto po yon o napahinto yan ng Ateneo Blue Eagles ladies, nung talunin po sila. Tinalo po, so naputol na yung streak of winning. Ito, Philippine softball team. Alam po ninyo, sumasali po tayo Nung araw talagang we are one of the best. Not only in Asia, not only in Southeast Asia, but also sa mundo. Pumaplasi tayo dyan. Pero lately, wala na kasi nga hindi na po nabibigyan ng importansya Dati na bibigyan ng importansya yan. Pero ngayon, hindi na po. Hindi na po nabibigyan ng importansya. Yan po ang kalunos-lunos. Tinalo po natin ang New Zealand after a long losing spell dito po sa nagaganap na World Softball Championship dyan po sa Auckland, New Zealand. Tinalo natin ang Denmark 8-0 after losing a lot of games. Parang consolation round na lang ito. Kasi puro mga talo rin yung mga yan. Mga malalakas yan, I think Argentina, Cuba, mga tipong ganan. Mga malalakas po yan softball, may Japan, Taiwan, South Korea. They are strong countries pagdating dyan. So at least nananalo tayo kahit na puro talo na tayo dyan. Pasok na tayo dahil bibilisan natin. Sa World Cup na po tayo. Matindi yung Japan. Tinalo po niya ang Germany sa preliminaries po. Super ay humiliating loss. Kasi Germany do not expect na Japan to beat them. 2-1. Tapos yung Lionel Messi na what we call this led Argentina. After they lost, natalo po ang Argentina nanalo po sila sa Mexico 2-0. I think Argentina ang tinalo po niya, if I'm not mistaken, tumalo sa kanila ay Japan ba yan? Yeah, Japan. Uruguay handed Ghana a 2-0 defeat. So, nalaglag na ang Ghana at Uruguay. Cameroon, ito, ano na yan exit na yan Pero tinalo po niya sa last game niya yung Brazil. One of the top top notch. Alam po ninyo wacky races ngayon ang
yung so-called World Cup. Kasi yung mga mahihina, so-called mahihina, yung Argentina pala, sorry for that, tinalo po ng Saudi Arabia. 2-0 pa yon. Sipin po ninyo. Mga upset yan eh. Marami pong upset na nangyari itong World Cup na ito. At sa tingin ko, ito lang yung World Cup na sa preliminaries, parang sa katutak na upset. Marami pong malalakas na team na considered malakas. Belgium, tanggal. Denmark, tanggal. Germany, tanggal. Ano pa ba? Switzerland. Sino pa ba? Mga yan. Tapos South Korea. Ito pang isang what do you call this, upset. Tinalo po Portugal. Alam naman ninyo, sa pag sinabing Portugal, nandyan po si Cristiano Ronaldo. Tinalo na South Korea ang Portugal 2-1. Maring Ailey Bayani na Seraspe, magandang umaga sa iyo dyan. At syempre, kay Pare. Tuloy natin. Sa sobrang wacky races, mahirap na po ngayon mabigyan ng special importance kung sino magcha-champion. Pero as far as I'm concerned, kasi nakikita ko yung mga laro, pinanonood natin once in a while. Doon sa mga malalakas, wala nang yung formidable. Iisa na lang po ang kinukonsider ko na top bet para maging World Cup champion. Walang iba kundi ang France. Kasi yung France ang lakas lagi. Lagi na nanalo 2-1, 2-0, ganun. Hindi pa siya po tinablahan eh. Ang galing po nung Kylian Mbappe, yung highest paid soccer player in the world na natatandaan natin. I think 128 million yung kanyang kontrata. 4 years yata yung 128 million. And then second na pinakamalaking kontrata is 120 million. I think si Lionel Messi at yung third si 128, 120 si tapos 100 million si Cristiano Ronaldo. So yun yung top 3 sa mundo pagdating sa tinatawag na what do you call this, kontrata pagdating sa soccer. Luis Evander Borja, Diyos Marinaga, good morning sa iyo. Tuloy natin. Australia tinalo ang Tunisia. Ito, yung disciplinary FIFA Disciplinary Committee opened the proceeding against Football Association of Serbia for hanging the Kosovo. Kosovo po isang isang independent nation na po ngayon yan, na dati po ay sakop ng tinatawag natin na Yugoslavia, na nung na-balkanize naging part ng tinatawag nating Serbia, pero bumaklas po siya dahil ang karamihan po ng mga naninirahan dyan ay taga-Albania. Kosovo po yan. Kasi yung Serbia nilagay nila dun sa nila, yung kanilang room, yung Kosovo na kanila. Kumbaga parang may political color pa rin. Kasi ang Serbia hindi po niya nire-recognize yung independence ng Kosovo o sovereignty ng Kosovo. Pero ang Kosovo is part and member ng tinatawag nating FIFA or International Football Federation. Costa Rica 7-0 lost to Spain. Ganun kalakas yung Spain pero natalo po yan Bounce back by beating Japan 1-0. Ito, yung Japan medyo roller coaster ito eh. Mabuti pa yung yung South Korea eh. Okay pa rin. Pero ang lalakas rin ng tinalo niya eh. Croatia nanalo 4-1 against Canada. Yan po yung mga para makapasok sa knockout. Yung Germany tumabla sa Spain
Pero wala na. Kahit natabla siya, talo. Ito matindi. Nung matalo yung Belgium sa Morocco. Yung Morocco po malit na ano lang yan eh. Island yan. Nation I mean. Sa Africa. Hindi na makalakihan yan eh. 2-0. Aba hindi kagulo yung mga fans at saka supporter nila sa Brussels. Brussels po ang capital ng ng Belgium. Ayun, medyo ganun po ganun katindi ang ang World Cup. Parang ayaw na matatalo lalo na pag medyo dihado kasi ang as I see it ganito eh. Once upon a time, yung Morocco is part ng Belgium. Kasi yung King Frederick maraming sinakop at sa buong mundo and I think if you go back in time, go back in history, sabi nga nagpa-massacre yan ng more or less 15 million Africans. Isa sa mga yan. Pero yan, hindi po yan masyadong pinag-uusapan. Mas pinag-uusapan pa yung ibang mga well-known na mga personality na mga nag-massacre. Pero hindi aabot doon sa sa 15 million. Si Hitler nga, sabi nga 4 to 6 million lang. Mananalo ba siya sa 15 million ni Frederick? With due respect alam ko, let's start reading. Let's know what, sabi nga, what is history. Kailangan natin malaman yan. Tuloy natin. Cameroon. Ganda ito daw. Magandang laban. Isa sa pinakamaganda. Kasi tatlong goals ang nagawa niyang Cameroon at ng Serbia. 3-all yan. 3-3. Isipin mo, nakauna yung isa na makagol. Humabol yung isa, nakadalawang sunod. Bago pa lang nakadalawang sunod rin isa para maka-all. Ang galing, Alam po ninyo, ang Cameroon, maliit lang na bansa. Ang Cameroon, masyadong, nakita ko kasi yung nila, sobrang hirap ng bansa na yan, na pati yung mga, wala naman sapatos yung mga bata naglalaro Pati yung goal nila, talagang kalunos-lunos, pero mahal nila ang soccer Soccer loving country yan, kanya ang lakas niyan. Nakakapasok yan sa World Cup. Cameroon, tandaan po ninyo yan. Yan. Iranian Football Federation slams unprofessional act of the US. Kasi nga yung yung minodified nila yung flag ng Iran, at lumabas sa social media yan. Ito may matindi. Kilala po ba niyo si Mesut Özil? Yan po ay isang German-born descendant of a Turkish migrant. Inaccuse po niya yung German Football Federation, yung fans at media, ng racism. Kasi napansin niya, pag nananalo sila, German siya. Pag natatalo, migrant ang tingin sa kanya. So, ibig sabihin, hindi maayos ang tingin sa kanya. Kanya ang ginawa niya later on, nag-ano na siya. Nagbitiw na lang siya sa pagiging member ng German team, football team. Ano po yung magulang niya Turkish. Mga migrant yan sa Germany. So, kita po ninyo yung yung tindi ng politika, even sa sports. Lalo na dyan, talagang sikat na sikat ang soccer sa buong mundo Ito pa, may isang invader, yung pumasok, yung pitch po yun yung laruan ng sa soccer Dala-dala po niya yung rainbow flag. Interrupt po niya yung laban ng Portugal at Uruguay, kung saan nanalo po ang Portugal over Uruguay 2-0. Pero yung dala-dala niya flag kasi, po yun flag ng LGBT, yung rainbow. Ano po ang message doon? Unang-una, dapat hindi nakababa. Pangalawa, ang kasi ang Qatar, they don't tolerate yung LGBT. Hindi. Pinaparusahan nila pag yan ay merong bakla, tomboy o kung ano man. Hindi po yan tinotolerate ng batas ng Qatar.
So, pag ganyan ang nangyari at nahuli ka, sorry ka na lang. Ito po, Brazil, yung may Casimiro rin sila, di ba tayo sa boxing may Casimiro, sila hindi, sa soccer. Na siya po nakapuntos, kanya naka 1-0 win over Switzerland para makapasok sa knockout stage sa Qatar World Cup. United States team, tinalo yung Iran sa pamagitan ng isang goal lang, 1-0. Pumasok na rin siya sa tinatawag na knockout stage. Ang nakashoot sa kanila si Christian Pulisic. Pero after that, medyo na-injured, hindi na po nakapaglaro. Day-to-day basis na po yung pananaw sa kanya. Germany, nung matalo ulit, ito, natalo naman siya sa Costa Rica. And this time, nanalo siya sa Costa Rica. Pero, yung pagkakatalo ng Japan sa Spain, nagpalaglag sa kanila. 2-1 nga pala yun, tama. Belgium crashed out of the 2022 Qatar World Cup with a 0-0 draw with Croatia. Tuloy natin, ha. Ito, kilala po ba ninyo si Pele? Si Pele po is legend. Isa sa pinakamagaling at sa kanya maraming natutunan yung mga back kick. Noon wala pa naman yan eh. Siya po, ang tunay po niyang pangalan, para may alam po tayo. Tunay pong pangalan ni Pele. Siya po isang Brazilian legend and hero. Edson Arantes de Nacimiento. Tanda po ninyo, Edson Arantes de Nacimiento, or Pele for short. Siya po ay very thankful sa mga fans kasi lagi po siyang dinadalaw nung siya po ay ma-hospital. Siya po ay pinanganak noong October 23, 1940. No? So, kung 1940 siya, 60 sa 2,000 plus 22 means siya po ay 82 years old na. So, syempre, marami na po nararamdaman niya, 82 na eh. Pero at nung siya ay una manalo ng World Cup na ang naglaban ay Sweden sa Brazil, no? Siya po yung star doon. Gumawa po siya ng 3 points dun sa tinatawag na semifinal nung talo nila ang France sa score na 5-2 at another 2 goals nung talo nila ang Sweden sa finals 5 goals to 2 para manalo nung 1958 kauna-unahan niyang World Cup. Diyan po nakita yung iba't ibang uri ng sipa na ngayon ay ginagamit. Ito pa. Ali Karimi, one of the Iranian football players na naglalaro ngayon, sabi niya, meron daw grave threat against him ng regime for siding with the protester. Kasi siyempre, may mga players na nakaside yan doon sa mga protesta. No? Pero yan, hindi niya alam ang mangyayari sa kanyang buhay pagbalik niya sa Iran. Ito, Israeli Shan sa World Cup. Ano yung nakalagay? You are not welcome. Tignan nyo yung politika, no? Kasi alam naman natin, Qatar is a Muslim country, no? And Israel, alam naman natin na pag Hudyo, kalaban ng mga Muslim. Frenchman. Ito maganda po ito. Dalawang Frenchman. Ibig sabihin, taga-Pransya. Si Mehdi Alamisa at saka si Gabriel Martil. Nagbike sila. Tanda po ninyo, nagbike sila ng 4,350 miles mula France hanggang Qatar para lang manood doon sa kanilang team na France at sumuporta sa kanila. Isipin mo, bike France
hanggang hanggang Qatar. So, hindi naman pwede yan tumawid ng dagat. So, ang ginawa niyan mula France, dumaan ng Italia yan, dumaan ng Greece, no? Umakyat yan. Tapos dumaan ng konti sa Halley's Point. Siguro may bridge dyan. Yung Halley's Point po, yan po yung bridge, yung exit ng Black Sea going to the Mediterranean Sea. Halley's Point yan Dardanelles yata nung araw ang tawag dyan. Tapos mula doon, Purulan na naman yon, no? Papunta ng Saudi, dadaan yun ng sa tabi hanggat makarating ng Qatar. Kasi nasa edge lang naman yan ng Saudi Peninsula. So 4,350 miles yun. Ang tiyaga naman nun. Ang lupit. Biri mo binike lang yon. Saan ka pa? Ivy Dura watching. Good morning, Ivy. Good morning ka, Evan, Kilans, at lahat ng mga nandyan. Si Ate Baby, kung nakasama mo sila, good morning sa inyong lahat. Tuloy natin. Ito. Yung mga nagsusuot nung rainbow colored items, medyo bad shot yan sa mga security staff ng World Cup. Argentina secured the top spot in the Group C by beating Robert Lewandowski. Poland 2-0. Ano pa ba? Ito for the first time nangyari. Gusto kong ibalita sa inyo habang may konti pa tayong oras. Sa FIFA, normally po ang referee dyan lalaki. For the first time, magkakaroon po ng babaeng referee sa World Cup. Sila po ay sino po itong tatlo na Estefany Rapart ng France, Nuesa Bak of Brazil, at saka si Karen Diaz ng Mexico. Ayan po mga referee babae. Kasi siguro kanya dyan nilunch nila yan. Kasi alam naman natin yung mga Muslim country hindi kasama yun sa mga trabaho nila. Nakapagtrabaho sila pero hindi kasama yung mga ganyan. So, doon siguro nilunch ng FIFA yan kasi masyado nang mainit yung tinatawag na criticism sa bansa ng Qatar, lalo na pagdating sa LGBT at lalo na sa migrant workers. Meron ng balita na sinasabi na bayaran daw ng Qatar yung $440 million na dapat ibayad o dapat na matanggap ng mga migrant workers. Migrant workers po na so-called hindi nababayaran. So, yan po ay sa mga sa mga so-called mga news item yan. Australia, yung shoot daw o yung goal ni Matthew Lick, 1-0 win against Denmark. Kanya nga nalaglag po yung Denmark. No Israeli filed complaint about poor treatment. Yun lang. Yun lang nakikita nila. You are not welcome. Pero hindi naman tinatrato ng masama. Aside from do sa isang taxi driver, yung binalita ko last week na hindi maganda yung kanilang ginawa. Good morning, Edna Bigkas Banson. Kumusta naman dyan sa aking magandang lalaking kumpare, kaibigan, sabi nga kabagang, Don Tony Banson. Magandang umaga sa inyo dyan. At kumusta na rin kay Dean at lahat ng mga mahal mo sa buhay dyan. Ed, dyan sa Cavite. Good morning. Chess tayo. Konti-konti na lang to. 9 minutes more. Filipino wood pusher Rogelio Joey Antonio po. 9th place
Maganda po yung pisa niya eh. Medyo inalat doon sa bandang huli. Kanya 9th place po yung inabot niya sa katatapos lang na World Senior o 30th, to be exact, 30th FIDE World Senior Individual Chess Championship category 50 plus. Nanalo po siya. Nanyo, laking diferensya. 700 euros lang yung pinanalo niya. Kung nandun siya sa top 3, no, ang top winner, mamaya para pag-anuhan ko, pag-isipan ko yan, kung sino yung ano. Sa woman, sa yung Grandmaster nanalo naman, sa babae ito, si Grandmaster Elvira Berend of Luxembourg. Pero born siya in Kazakhstan, 1 gold, no. Ito sa lalaki 50 plus, ang nag-champion po dyan ay si GM Surab Istura ng Georgia. Top seed po yan, gold medal sa 50 plus 1. GM Maxim Novik ng Lithuania won the silver, while Ivan Morovich Fernandez of Chile won the bronze. Si Surab Istura ay nanalo na 2,400 euros. Laki niyan. I think magkano ba palitan ngayon euros? 58, 59, I don't know. Hindi ko kasi I'm not aware. Maxim Novik won 2,000 euros and Ivan Morozevich Fernandez won 1,800. Ang ating international master Angelo Yang, 26th place po siya doon sa 50 plus. Ang nanalo po dyan sa sa 65 and above, si John Nunn ng England, nanalo po siya ng gold. Si Jose Luis Fernandez Garcia of Spain won the silver, while GM Nicolai Legki of France won the bronze. International Master Jose Efren Bagamasbad rounded up number 35 in the 65 and above category. At congratulations nga pala dito sa Laguna Heroes. Ganda po ng performance niya. Tinalo po nila yung Isabela Knights of Alexander 18-3 at saka 15.5 to 5.5. Ibig sabihin kasi ngayon po do sa labanan ngayon, lalo na grouping, dalawa hanggang 3 stage, depende. Kung maka-straight ka, panalo ka. Nanalo sila ng first set, 18-3, then 15.5 to 5.5. So, pasok na sila sa semis. Ang kalaban yata nila sa semis, kung hindi tayo nagkakamali, San Juan Predators. Tapos yung another pairing, ano ba yung another pairing? Sabi sa akin ni Doc Perez. Happy birthday nga pala, Doc Perez, ha? Sabi ni Doc Perez ay Malila Inju against Pasig Pirates. Si Concio, 17 years old, nanalo po siya ng gold sa under 20, gold sa under 18. Sa standard silver lang po siya sa under 20, gold sa under 20. At sa blitz silver po siya. Si Daniel Kison naman po, siya po ay number 17 sa rapid, number 6 sa standard, pero gold medal po siya sa tinatawag na bleach. Yan po. Sa women's side, si Patil Bagyaseri of India won the gold sa bleach. Woman International Master Norgali Naserki of Kazakhstan for silver, and WIM Rabi Rakshita ng Kazakhstan won the bronze. Ang mga bata na nanalo dyan, notable to, halos patapos na po tayo. Notable, 11-year-old Danica Bianca Cruz, 6th grader pro from Malolos Integrated School, took the silver in the under 16 blitz category. Ito sana, anuhin natin to, alagaan ng gusto. 12 years old, Bashir Buto, a grade 7 student of Faith Christian School, won the bronze in the blitz under 16. Yan po. China won the FIDE World Team Championship, defeating China
China defeated Uzbekistan 2.5 to 1.5 on the first set, and then 2.5 to 1.5 to capture the team championship and the gold. At sa third place, nanalo naman po ang Spain sa tiebreaker, no? Matindi yung laban. First set 2-2, second set 2-2, pero sa third set ay nag 3-1 sila laban sa India. At yan po, no? Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, sa pakikinig, sa pagsuporta sa inyo pong lingkod, ang yung sports buddy Romuel Alarcon. Magkaniigan po ulit tayo. Sabado na naman po. Happy weekend po sa inyo. At sana ay may natutunan po kayo. At sa lahat ng mga magmamahal sa sports, sana huwag ninyo po pababayaan yung lingkod. Tulungan po ninyo ako. I-propagate po natin. Like and share po tayo. And with that, have a pleasant day. Happy weekend. And I love you guys.